Dahil may nabili akong propeller na pwede ho i-convert diyan ho sa grass cutter. Ayan, ay akin na ho siyang ilalagay diyan ho kay Maria Verde. Tinry ko na din gamitin pamamandaw at yung nahuli ko ay akin ho siyang inalmusal. Nagpirito lang ho ako ng talong, okra, itlog at saka ho tilapia. Hi mga katrops! Magandang buhay! Ayan, may panibagong setup na naman tayo. Panibagong project na gagawin diyan ho kay Maria Verde. Nabili ko lang ho online mga katrops yung home propeller na nasa-set up ho diyan ho sa motor ng grass cutter. Dahil meron naman akong grass cutter din sa kubo mga katrops. Eh yan na lang ho in-order ko yung pinaka-propeller na yan. Akin nga munang itatry kung gagana. Sana gumana para magawa at ma-set up na natin diyan ho sa ating mini bangka. Pansamantala yan muna ilalagay natin mga katrops kasi hindi ho pwede maglalagay tayo na naka-fix doon sa ilalim gawa ng umaatras ako diyan sa damuhan. Kaya pansamantala ayan ho muna. Pero tatry muna natin kung talagang gagana, kung talagang aandar. 2-stroke pala yung aking motor ng grass cutter kaya maglalagay ako diyan ng tuti. Nakahalo ho diyan sa gasolina. Tapos nung akin pinaandar mga troops, umandar naman ho yung propeller niya. Pero hindi pa ako sure kung aandar ba ang bangka. Pag na-set up na natin kay Maria Verde. Bali pinag-isipan ko muna yung mga gagawin ko mga troops kung paano ko ba siya may kakabit diyan. Kaya naghanap muna ako din sa amin ng mga tubular, ng mga sobra kasi kaysa bibili pa tayo wala naman nabibiling tingi niyon. Buti na lang talaga may nakita ko kaya hindi na ako nahirapan maghanap. Nag-charge kasi ako ng cellphone kaya hindi ko na naipakita kung na set up yung ginagawa kong iyang lagayan ng ating motor. Yan ang huling wine-welding ko mga katrops. Yun ho, yung sarahan ng pinto ng tubular gawa ng angle bar natin hindi sukat para masarahan ho yung buong tubular natin. Kaya nagawa ko tumabas ng tubular ulit para maitakip diyan. Tutornilyuhan na lang ho natin para maidikit natin diyan sa ating bangka. Tapos habang nabutasan natin, dalawa ho kaliwat kanan. Ayan, pipinturan ko muna ng brown. Yan kasing kulay na yan yung available sa akin. Wala ang primer kaya nirekta ko na diyan. QDE naman siya mga troops kaya mas mabilis siyang matuyo. Kaya nung natuyo na ay sinet up ko na nga diyan kay Maria Verde para mailagay na yung ating motor na nabili kung aandar yan. Sana lang talaga umandar mga troops para yan na muna pansamantagal nating magagamit. Hanggat di pa ho natin nalalagyan ng mga motor talaga ng pangbangka. Kaya nailagay ko na ho yung motor ng grass cutter natin. Ayan, pinaandar ko para pagpapandaw natin ay magagamit na natin mga troops. Tinesting ko na lang muna diyan pero hindi ko muna papaandarin yung bangka. Yun lang muna ang motor at propeller. Tapos yung propeller na rin mga troops yung magsisilbing timon na yan. Kung saan ko ho siya ililiko yung propeller niya, dun siya iikot. Kaya nung okay na mga troops, naghanda na ako para makapagpandaw na. Tinesting na natin yung timon ko diyan ay akin munang inangat. Testing nga pero hindi pa ako sigurado kung talagang aandar yung bangka natin kung kakayanin. At eto na nga ay umandar na. Yan pa yung pinakamahinang andar niyan mga troops. Medyo lalakas-lakasan ko pero hindi pa gasino mabilis ang gagawin ko muna para siguradong hindi tayo lalaglag. Katamtamang bilis lang muna mga troops. Akin munang pag-aralan para hindi ako malaglag di. Dahil wala nga palang timon yan mga troops. Yun nga ho palang propeller na nagsisilbing timon niyan. Kung saan ko kinabig dun ho siya liliko. Pag kinabig ko siya papuntang kanan, papunta ho sa kaliwa yung punta ng bangka. Kaya pag kinabig ko papuntang kaliwa ay pakanan naman ho ang punta ng bangka. Gawa ng iba na ho yung brother niyan. Dahil natuwa ako doon sa motor ng bangka natin dahil okay, napapaandar natin at medyo may kabilisan din. Ayan, medyo lalapit-lapit tayo diyan pero hindi tayo pupunta diyan. Medyo lalapit lang. Medyo may kalayuan pala yung pinagpapandawan natin mga troops. Kaya ayan, gagamit tayo ng bangka. Paikot diyan sa may lewin hanggang mapuntahan natin yung kabila doon sa Wawa Lumban. After ilang minuto, ayan, nakarating na nga tayo doon sa pwesto natin para makapamandaw na. Inap ko na nga yung motor para makapasok na tayo. Inangat ko na din yung propeller para hindi ko sumabit diyan sa damuhan dahil papasok na tayo para makapag-angat na ng screen. Unang angat mga troops ay sa jackpot. Meron agad 4 na piraso. Ulam na. Hindi mabubukya yung bagong propeller natin. Yan palang steel mating yung una kong inangat at nagkaroon naman siya ng huli. Noong nakaraang araw ay diyan din ho tayo nakahuli na maganda-ganda. Iyan ho yung setup ng ating motor na kangat. Pag pumasok na ho ako sa mga damuhan para hindi ho sumasabit. Mahirap itulak pag gayaan at magtitikin ka. Hapukan, hindi ka pa nakakausap. Mahirap talaga pag may kumukontra, hindi ka makakausap. At mga sobrang maliliit na tilapia, atin ho siyang ibinabalik diyan sa lawa. Ito po pala yung mga Laguna Lake. Isa dyan nalilimutan ko pang ang gumawa ng pain. Gawa nung request ninyo. Sabi, lagyan ng pain. Eh, nalilimutan ko namang gumawa kaya hindi pa ako nakapaglagay. Siguro lalagyan lang natin mga 1 o 2 screen. Tapos na ako
makapamandaw mga troops, kaya lalabas na ako diyan sa Pinaka-Laguna Lake para masubukan ulit yung ating motor. Medyo itutulak ko lang diyan sa banda gitna para hindi ho sumabit pag bigla kong umandar yung ating propeller na bago. Medyo tuntua nga pa ako diyan sa pagpapaandar niyan, ay talagang nakakatuwa. Ay kung talaga medyo may kalakayan lang talaga yung bangka nating iyan, saka yung malakas yung motor, ay papasyal doon sa Rizal. Sarap din mag-grade C gamit na bangka. Habang binibilisan ko pala yung takbo, nagulat ako. Nakatutok na pala doon sa damuhan, babangga pa ako. Ay buti na lang talaga ay nakaiwas ka, muntikan na, kung hindi taob tayo diyan. Hindi na nga ako maka-adjust doon sa dulo para mas mailiko ko na sobra, kaya sinagad ko na lang kung ano yung aking maaabot. Talagang saktang-sakto kung nagkulang lang ng konti, malamang ay luglog tayo diyan. Naglalaro pa nga ako diyan, nagbabanking. Tapos tinry ko 360, ay nakakatuwa naman talaga, parang bata. Medyo may kahinaan yung alon mga troops, pero susubukan din natin. Kung malakas ang alon ay kakayanin yan. Tuwang-tuwa yung bata pag kayo nahulog diyan, sinasabi si iyo ay mahirapan kang hanapin iyang bangka mo at lulubog, gawa ng fiber yan. Kalalim pa naman diyan. Nung nakarating na ako ng kubo mga troops, yung pabigat ko sa unahan para hindi ako tumiwari, kaya nilagay ko na diyan sa ibaba. Ang matindi sa sobrang bigat ay dumulas, nagkamali ng bagsak. Doon pa bumagsak sa akin pa. Tinamaan yung hinlalaki, buti na lang nakabota, kaya medyo hindi ho sumoli. Kaya tinimbang ko na rin yung lahat ng nahuli ko. Umabot ho ng 5 kilo mga troops yung ating nahuli. Matataba kasi. Muntik pa nga makawala yung isa. Nagpahinga lang ho ako saglit, nagkape, tapos yun, magluluto na ho ako ng aking almusal. Mag-aalmusal muna tayo dahil hindi pa ako nakapag-almusal. Magpipirito lang muna ho ako ng itlog. Bali brown egg ho yan, itlog ho yan ng aking alagang manok. Mapirito na yung itlog, isusunod na natin, ipirito yung okra, tapos susunod ko na din diyan yung talong. Napakasarap kasi nung okra pag pinirito. Promise, mas masarap po sa inis steam. Lalo na ho yan talong ay kasarap pag pinirito ay pagkakalutong, lalo't bagong luto kakainin mo ay medyo may pagkalasang kamote. Iyan naman ho sa okra ay napakasarap naman hong papakin. Aba ay talaga naman sinasabi sa iyo ay mauubos mo na yung okra, hindi pong pa nakakatingin ng kanin pag iyong pinapak. Dahil nga't minahuli tayong tilapia kanina, syempre hindi humawala yung piritong tilapia. Sasabihin na natin diyan, mga 4 lang ipipirito natin. Masarap ho yan, lalo na hot pag iyong totostahin, malutong-lutong. Ay sadyang pagkakasarap isaw-saw sa suka, kaya sa toyo na may kamalansi. Dahil nga naibigan akong magsinangag, ayan, naglagay na ako ng langis diyan sa talyase, tapos naglagay ako diyan ng bawang, at nung nag-golden brown na, ilalagay na natin yung sinaing. Walang bahaw Kaya yan na muna yung isasangag natin. Saka na tayo magsangag ng bahaw. Nung okay na mga trop, syempre ilalagay na yan natin diyan sa bilao para makakain na din tayo at makapamapak. Ba, kanina nga nakailang papak na ako ng talong saka nung okra. Ay sadya namang hindi maiwasan mamapak habang nagluluto. Kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho natin ngayon, bali almusal ho ang gagawin natin ngayon. Ay piritong tilapia, piritong okra, piritong talong, at saka ho piritong itlog. Sabay mo pa ng sinangag at saka ho kapimbarao. Dahil nga hindi pa tayo makapagtanim mga katrops, ay sadya naman talagang na-miss kong kumain ng talong sa kanyang okra. Sana sa next month ay makapag-start na tayo makapagtanim, kahit mga sili-sili muna sa kakamati. Pero mas maganda kung makapagtanim na tayo ng kalabasa para after 3 months meron na tayong harvestin. Pwede din no, mga 80 days pwede na makapag-harvest. Yun nga lang, pilihan hanapin mo yung medyo may mga polvo na. Pwede naman ho ng madamihan, mga 90 days. Ay talaga doon ay madami na kayong ma-harvest. Dating naman sa talong ay medyo matagalang at madami-daming pitasin. Iyon, tumatagal. Parang sa sitaw, ampalaya. Sa kalabasa kasi mga 2 hanggang 3 pitasan ay pwede hanggang sa masaid na. Pwede naman ho siyang pabungahin ng panibago, pero mag-aantay pa rin tayo ng mga 1 buwan o 1 kalahating buwan. Gagawin di yun pagtapos ng harvestin yung unang mga bunga ay aabonohan, gagamasan, tapos sasakluban. Or manual pollinate para magtuloy ho yung bunga. Ayan mga katrops, talaga namang ay napapasarap na ang kain ko diyan ng okra at talong. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love, love!